So ngayon, papunta tayo ng Mandaluyong. Papalinis tayo ng CVT sa Pasky Motorworks. And punta tayo kay Kuya Pasky natin. Papalinis tayo ng CVT. Pero wala pa naman akong balak idagdag dito ngayon. Siguro kung meron, big disc sa harap. Yun lang. That's suspicious. That's weird. Alam nyo kung naririnig na yun? Nakakatawa. Shorts gaming lang tayo. Hindi tayo dadaan ng EDSA. Napaka-traffic kasi dun. Sa looban na tayo dadaan. So yung CVT natin is hindi na stock. Nagpalit ako ng pulley set, clutch, pati center spring, nagpalit ako, pati bola nagpalit ako. Pero ngayon magdadagdag ako sa bola ko ng 11. Nakahaluin ko yung 11 saka 13. Yun yung in-advise nila sa akin. Since naka big tire ako, ay ang sukat ng size ko, ay ang sukat ng tire ko sa harap 110, sa likod ko 140. Pero okay tumakbo. Dahil nga dun sa dito sa panggilid natin. Nahabol niya yung arangkada na gusto ko. Kasi ako sa totoo lang, di ko gusto ng top speed. What? Bro, what are you talking about, man? Bakit nga ba click 125 kinuha ko? Unang-una, hindi ako sanay sa motor na sobrang laki. Ay, hindi ako sanay sa malaking motor or scooter. Pag pag singitan na, nahihirapan ako sumingit. Pag kasing laki ng Aerox NMAX or PCX ADB ang gamit, nahihirapan ako sumingit gamit yun. Ito kasi hindi napakadali sumingit gamit na ito. Saka second thing, napakaganda ng torque ng Honda Click. Para sa akin, ang ganda na ito, ang ganda ng power niya. Kahit nasa 85 kg ako nung all stock pa lang isipin mo, nag big tire ako, pulley pa lang ang pinapalitan ko, pulley, center, pati clutch spring, saka bola. Hindi pa set yun. Pero okay na yung takbo para sa akin. Na-try ko na rin siya long ride. Aray ko, napakalubak naman dito. Na-try ko na siya long ride, Manila to Pampanga. Ay, Quezon City to Pampanga. Sama ko yung tropa ko. Dalawa kami. Wala lang, trip lang. Balak lang namin magkape dun. Yun lang. Okay na okay, kahit walang hintuan yung biyahe, no? Okay na okay dahil na siya liquid cooled. So, coolant na yung cooling system niya. Yun na yung coolant, yung coolant na yung gagamitin nyo. Ay gagamitin ng click nyo. Sa iba kasi na 125cc, air cooled pa rin siya. So, para sa akin, disadvantage yun. Sobra. Para sa akin, disadvantage yun. Mas okay pa rin yung liquid cooling. Pero kasi para sa ibang air-cooled na motor, swak na. Sa akin, para sa akin sayang pera. Dapat dun ka na sa doon na yung magagamit yung pera mo sa swak na. Yung solve na. Kumbaga yung specs, DB10. Sulit na sulit ko talaga tong MDL ko na to Ginagamit ko lang siya tulad na ito pag medyo madilim talaga. Kasi hindi mo makikita yung mga yung mga pavements na hindi pantay. So, pwede ka madisgrasya.
Pero ito na yung pinakasagad ng baba niyan. Although umaabot pa siya ng minsan eye level, depende sa daanan. Ayun o, tingnan po galang ilaw, dilim o. O, pag meron okay, di ba? Pero pag alam kong lalapit ako ng stoplight, nagpapatay na ako. Kasi syempre, yung iba, may inis sa'yo, sobrang lakas ng ilaw mo. Hoy, yun yung sinasabi ko. Minsan talaga may mga lubog na ganun. Kaya huwag kayong kampante sa tag dito, sa daanan. Tulad niyan, no? Kaya mas okay pa rin na may malakas kang ilaw kahit papano eh. Kasi, pero huwag nyo gamitin na ano ha, tag dito yung tuloy-tuloy, kasi masakit sa mata eh. So isipin nyo rin yung ibang tao na makakasalubong nyo pag sobrang lakas ng ilaw nyo. Saka wag, kung maglalakas kayo ng ilaw, as much as possible, ibaba nyo. Kasi pangit talaga yung nakatakas eh. Uy, Z4 ganda. So yan o, pag pipila pala kayo, kahit nakamotor kayo guys, huwag naman kayo sumobra sa linya. Kawawa naman yung iba. Okay na tong dito lang sa gilid. Kasi may chance kayong masagi dyan eh, lalo na yung iba, di nagbibigay talaga. Oh, isa pa. Sa gilid na lang. Yun, ang galing. Minsan yung pagiging kamote sa motor nilulugar din eh. Talagang nilulugar eh. So pag alam nyo yung pupuntahan nyo, napakaraming kamote, sabayan nyo na. Kasi minsan kayo lang may ipit eh. Sa totoo lang. Kung totoo nun guys, may mga lugar na sobrang daming kamote dito sa Metro Manila. Pag hindi kayo ng kamote doon, ewan ko na lang kung hindi kayo makakaalis doon. Matatraffic lang kayo lalo. Hop hop. Naku po, mga junakis nyo naman. Ba't yung pinapabayaan ng ganun? Tika na yun, no? Lapit na tayo kay Boss Nico. Dito yun sa left side natin. Ano may ginagawa pala dito ngayon? Dito tayo. Yan. Papa, thank you. Papa, Thank you. Boss Jay, thank you. Boss. Ingat. Thank you. Tigas talaga ng spring. Tunuin na lang natin next time. Thank you. Thank you, Papa. Papa, thank you. Ingat. So yun guys, tapos na. So if ever na may di ako matripan dito, babalik lang ako dun. Pero ngayon okay na. Ayan oh, nakaka-overtake ako ng maayos. Minsan kasi
kahit tumatakbo na ako, ramdam ko yung dragging eh, may pigil. Yan. So, ang ginawa natin, dapat magpapalinis tayo ng CVT. Pagbukas ng CVT ko, napakalinis. And second thing is, magpapapalit kasi ako ng bola, 'di ba? Maghahalo nga ako. 11 saka 13. Okay 'yun. Tinesting ko kanina, okay yung takbo niya, may dulo pa din. Then at the same time, may arangkada tayo. Pero hindi naman ganoon kalala yung arangkada natin. Natanggal niya yung dragging ng arangkada. Kasi dito, kunyari ito. Dito tayo. Yeah. Gaganyan ako, may dragging, manginginig yung motor talaga. Pero di sobrang lakas, sakto lang. Ngayon, ang nilagay nila papa dyan is JBT na bell. Tapos clutch assembly na JBT din. Bale, ang panggilid ko ngayon, naka-fully set ako ng Pitts bike. Ang bola ko halo. Nakalimutan ko kung koso yung bola ko, di ko alam. Koso saka JBT, halo yun. So yung 13 ko koso ata, tapos yung 11 ko JBT. So if ever na mabitin pa ako dito, torque drive na. Torque drive na isusunod natin dito. Pero dito pa lang ngayon, okay na. Yun lang. Ba't kasi nakahinto yun? Kaya tingnan natin. So magbe-break in pa tayo niyan, mga 200, 300 na 300 km. So i-break in pa natin to. Hindi pa natin mararamdaman ng super yan dahil nga big tire tayo. Tulad din dati nung pinakabit ko yung pulley tapos center spring, saka tag dito clutch spring, saka bola. Pulley set yun. So naramdaman ko siya na wala talaga yung dragging. Sobrang lala nung dragging nito before nung naggano tayo, big tire tayo. As in super lala nung dragging nito. So natanggal nun yung dragging ko. Pero ngayon kasi parang tumatagal, yung bell ko na yung may problema talaga. May bengkong na. So wala, pangit talaga yun. Dun, in-explain nila sa akin na yung bengkong na yun yung nagkukos na ng dragging ko. Yun yung pangit sa stock na bell. Pag nag-ano ka pag panggilid ka na putol-putol, unless na lang yung bell mo nagpa-regroove ka, tag dito, kasi pinaayos mo dun sa nagkakalkal. So kumbaga yung kalkal na bell. Yung akin kasi hindi nakakalkal, so talagang dulas yun, hindi ko makapit. Kanina sobrang kintab na. Ngayon okay na, wala na ako nakuha dragging. Hindi ko naman ina-achieve yung mga top speed na yon. Natanong lang nila sa akin kung okay yung arangkada ko talaga, kasi alam nilang may dulo Ayan nung mga ganong overtake, minsan mabagal pa ako. Ito ngayon okay na. So bali yung clutch natin pati center, sabi nila 1515 ang nakalagay dito. Kailangan talaga gumigil siya. Tama ba? 1.5 ba? 1,000 yung clutch spring ko. Center ko kasi 1.5 May mga customer talaga si Nico. And minsan ang ginagawa nila, hindi lang kabit ng ganto, kabit ng ganyan. Diagnose talaga ng diagnose nila yung buong motor talaga kung anong sira, para if ever hindi ka na bumalik, 'di ba? Ayaw nila ng ganun nung babackjapin mo pa yung ginawa nila sa iyo. Hindi uso sa kanila 'yon. Sa ibang shop oo kasi. Uy, wow, ang liwanag dito. First time napakaliwanag ngayon sa tunnel na yan So ayun, tumambay tayo kanina. Nagpakape pa si Boss Nico.
Nagaya ng Starbucks kanina. Oo nga, uy, okay. Matutuwa ako. Ang bilis na ma-pick up ng 70. Guys, na big tire ha. Baka tawa-tawanan nyo ako dyan. Pag nag-big tire po kasi kayo, asahan nyo, bibigat po talaga yung motor nyo. Lalo na ako ngayon, 125cc to. So ako, sa ganito, natutuwa na ako. Hindi ko kailangan ng sobrang lakas na motor. Hindi ko kailangan ng sobrang lakas na scooter. Shit, nalock ko ba to? Nalock ko ba cellphone ko? Nalock natin. Nalock natin. Alog ng alog. Diyos ko po, tara na, overtake. Pero naiihina ako. Saka kailangan Nico, kailangan Pasky Motorworks. Tatatandaan nyo dyan guys, pag nagpagawa kayo, never na never kayo tatagain ng kahit sino dyan, kahit mekaniko. Lalo na kahit sa labor. Never kayo tatagain. Di kayo aanuhin dyan. Kaya sila binabalik-balikan dyan na dyan magpagawa, kasi napakasulit naman talaga. Worth the wait yan. Kahit pumila kayo ng matagal. Kasi sabi ko sa inyo, sulit. Hindi dahil tropa ko siya, hindi sa ganon. May mga tropa akong may shop din. Pero iba iba dyan kay Nico. Kaya pabalik-balik kami dyan ng mga tropa ko. Pare ko. Uy, mukhang Corsa to ha. Cross S, Honda Click version 2 ata to. Version 3 approve. Kanina meron tayo doon, tropa din, naka M5 ng Corsa. Boss, Corsa yan? Yung gulong nyo, Corsa? Nice. Ilang buwan nyo nagamit? Tagal na rin po. Nagpalit ko ng Corsa kasi mas matibay. Umabot na to ng... Ayun na. Sige boss. Okay. So testing natin yung dulo, kung okay ba ang 1113 para sa 110, 140 na tire size ko. Testing natin. So wala masyadong kotse ngayon, saka dumadaan. Okay, dito wala na masyado. So start tayo ng 55. Game. Di mo na mag-let go ng throttle habang kaya niya pa. Okay na ako. So, mababa tayo 100. Mababa tayo 100 guys. Usually, yung set ko before, nang walang yun walang masyadong tawag dito, release ng throttle. Naka 2-3 lang ata ako, or 4. Pero usually, pag nagta-top speed ako before, nang walang release ng throttle, wala, hindi umabot ng 94. Nakakapag 94 ako sagad ng mabilis pag nagre-release ako ng throttle, tapos binabalik ko din. So para sa akin ngayon, may ibibilis pa to. May ibibilis pa to guys. After ng break-in nung natin, ng clutch assembly pa di nung bell, para mas maganda yung performance na kailangan pa natin gamitin to. Okay. So yun guys, to nag-usap pa kasi kami ng papa ko kanina. So ayan, dito na natin tatapusin tong vlog. Sana nagustuhan nyo. Subscribe naman kayo. Joke lang. Eh makala ko magsusubscribe kayo, hindi. Pero kung hindi labag sa loob nyo,
Uy, may aso. Kung di labag sa loob nyo, ikakatutuwa ako. Dito na ako sa gate. Walang magbubukas sa atin.